ang kahinaan ng Creamline at magagalit pala si Alyssa Valdez pag ginawa ito ng Creamline players. At ang anomalya sa PVL, bakit back to zero? Lahat ng yan ay atin nang alamin ngayon. Marami nga ang nagulantang sa pangyayaring hindi inaasahan ng karamihang PVL fans na bakit sa mismong opening days pa ito nangyari na hindi pwedeng maglaro ang mga imports sa PVL. Reinforced conference. Ito daw ay dahil hindi pa daw na-receive ng PVL management ang required international transfer certificates na kinakailangan upang makapaglaro na ang mga imports ng bawat team. At nakapagpasa naman daw sila ng mga necessary documents sa PNVF. Ngunit ay pending pa rin daw ito. Kaya ang ending, naglaro na lamang ang mga PVL teams na walang mga imports na para bang naging All-Filipino Conference na lang ito. Huy, ani ng ilan, ito daw ang napapala ng PVL dahil hindi sila sumusunod sa FIVB calendar, knowing na papalapit na rin ang SEA Games. Na kahit ang mga Phil-Am players ay madadamay dito tulad na lamang ni na Brooke Van Sickle at MJ Phillips ng Petrogas at Chocomucho setter na si Tia Andaya at hindi naman kasali si Savvy Davison ng PLDT dahil hindi naman siya nagpalipat ng federation. Kaya't ani ng mga fans, sila pa naman ang kahinaan ng Creamline dahil matatandaang this year's conference ay hinadlangan ng mga Phil-Am players ang pangarap ng Creamline na ipagpatuloy ang kanilang Grand Slam champion. Kaya tripleng sipag talaga ang kailangan upang madaig ang mga teams na ito dahil sa ngayon ang PLDT at Petrogas ang kinatatakutan this conference. At kalaunan, finally, na-approve na ang International Transfer Certificate sa PVL at pwede nang makapaglaro ang mga imports ng bawat team. Ngunit ang mas masaklap, non-bearing pala ang naging laban noong opening day sa pagitan ng Zeus Coffee at Akari. Capital One versus Chocomucho. Kung kaya't back to zero ang magiging laban. At hindi counted ang panalo ng Zeus Coffee at Chocomucho. Dahil sa pangyayaring ito ay hindi nakaligtas ang PVL sa mga issue kung i-replay lamang ang mga laban ng 4 na teams. Sobrang sayang lang kasi ang naging effort ng mga nanalo. Ngunit kailangang i-replay ng PVL ang mga laban upang maging patas sa ibang teams at maiwasan ang akusasyong pandaraya. Gayunpaman, marami ang humanga sa naging laban ng Chocomucho at Capital One sa kanilang naging non-bearing game. Dahil match na match ang laban at sa play na ito, klarong-klaro na may 4 touches na ang Chocomucho sa naging palo ni Bella Belen. Kaya't buti na lamang daw ay nadala ni Maddie Madayag ang Japanese style na kapag may wrong call ay ibalik agad ang puntos sa kalaban via service error. Kaya't marami ang napabilib sa kanyang ginawang ito. At gayon pa man, na-interview nga si Gemma Galanza sa isang channel podcast ng artista na mapahanggang ngayon ay namamayagpag pa rin ang nag-iisang Gemma Galanza sa publiko at binuking pa si Alyssa Valdez. Revelasyon niya na noon daw kung maglaro ito ay nag-aangas talaga siya. Ngunit pagdating daw sa Creamline ay hindi na daw niya ginagawa ito. At ibinuking niya na si Phenom Alyssa Valdez ang isa sa rason kung bakit itinigil niya ito. Dahil magagalit pala si Alyssa kung may mag-aangas sa Creamline players. Dahil baka daw ay makarma sila na imbis manalo ay natalo pa. Tunay talagang napaka-humble ng nag-iisang Alyssa Valdez. Naway tularan siya na mga bagong henerasyon na mga atleta. Ngunit sa totoo lang, okay lang naman mag-angas. Ngunit siguraduhin niyong mananalo kayo dahil nakakahiya na mag-angas at natalo pa sa club. Ngunit mas importante talaga na maging humble as always. Kayo,
Ano ang masasabi niyo patungkol dito? Please comment down below.